Ayun na guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, good morning, good evening. Yun lagi ang ating intro eh. Good morning, good evening. At syempre, mega love shoutout sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Ayan. Anong nangyari? Ate Feliciang ay bandang huli. Ito na, parang ano ba? Ito, parang ang laki ng mukha ko dito. Tumatama na yata ako. Oo nga, ang laki ng Ayan, tuloy na tayo. Eto yung kaguluhan. Usapin dun sa paghihiwalay. Na-trigger na, naglaot na, bandang huli, ipit ka dito. Ate Feliciang. Ayan, shout out naman. Eto sa Ate Feliciang, nakaka-chat ko yan before eh. Eto na, dahil lang yan, doon sa live ni Kuya Bal. At, kumbaga kay Kuya Bal, tinitrigger. Sino ang nagpaplano magpabagsak kay Dodong? Sino ang nagbabawal papuntahin ng staff ni Dodong? Nag-aalala si Kuya Bal dahil si Dodong ay pumupunta doon, walang kasama. Yan, mabilis tayo, parang rapido. Pumupunta doon sa Morales family ay walang kasama. Paano? Kung mamaya ay hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari. Ngayon, nasusuna. Itong si Daddy Donut ay nagsalita ay ayun na, may mga isinend. Ipinasa si Ate Feliciang kay Daddy Donut. Ito ay conversation nila ni JRO, ni John Rivera, official. Ay, naku, Ate Feliciang. No, ito lang na sa akin, kati ang ulo ko, sabig na ito, putas. Ay, naku. Ito, Ate Feliciang. Ang tanong, bakit mo pinasa yung conversation ninyo sa ano kadahilanan? Hindi mo ba naisip na sa ginagawa mong iyan, meron taong ikangay malalagay sa alanganin? Man lang naisip mo yung mga bagay na yan bago mo ginawa yung ganyang hakbang na lahat ng conversation ay ipinasa mo kay Daddy Donut. Ay, Ginoo! Ay, eto na! Ito ang masaklap nito. Humaba ng humaba at Ate Feliciang ay bakit baga? Ay nalaot, napunta doon sa mga kalkalan kung ano yung mga usapin nyo bilang isang magrelasyon, mga pribadong usapin, pati kotse. Di umano daw ay nagpapabili si John Rivera ng kotse. Gaano ito katotoo? Ginoo. Eto, wala akong tulak kabigin. Dahil si John Rivera, shoutout kay John Rivera, ito, kung maaari siguro, mga personal na usapan, hindi na dapat sana inilalabas, Ate Feliciang. Wala tayong problema. Dahil kung doon lumabas kay Sir RP Max Vlog, ikaw naman, Ate Feliciang, hindi ka naman bata at alam mo naman yung mga tama at mali siguro. Hindi kailangan yan ay pangaralan ka. Ayun na, nangyari lang hindi dapat mangyari. No. Nagpa-interview ka, sa tingin mo ba, makakatulong yung ginawa mo na inilabas mo na yung kasingit-singitan? Hindi. Alam nyo na yung gets ko. Yung mga pribadong usapin nila John Rivera bilang magrelasyon. Ay naku, Ate Feliciang, ito isang promotion, puntahan nyo guys kay Sir RP Max Vlog. Dapat kay Ate Feliciang, ito wala ko tulak kabigin ito ay opinion ko lang kung ano yung highlight ng topic. Bakit naging masama si John Rivera? Dahil si Ate Feliciang ay nagpasa ng conversation. Di umano'y ganito, ganyan, ganito. Laban kay Daddy D. Sana, doon ka lang nag-focus. Hindi mo sana na ini-broadcast pati yung mga nagpapabili. Si John Rivera official ng kotse. Si John Rivera ay ganito. Ito, ayun, sabi nila, John Rivera, gaano ito katotoo, ha? Nga pala, resba ka, gaano katotoo? Ay, Marisol Marites, shout out sa lahat. Ayan, ay tayo daw ay Vice President po ng mga chismosang pala ko. Si Kuya Bal po dito, ang number 1, ha? Yan naman po, wala naman po group chat. Bubuuing team para sa mga chismoso, sa mga Marites, Marisol. Ika nga alam nyo na si Kuya Bal. Pag nagsalita naman yan gayon lang, pero hindi naman yan. Ay, eto na, John Rivera. Gaano ka totoo? Ay, ang daming isiniwalat. Ikaw naman pala gayon. Sabi nila, karma na daw. Gaano ito? Ako natatawa lang kagabi.
Doon sa live ni Sir Alfie Max Vlog. Guys, panoorin ninyo, makikita, mapapakinggan nyo doon lahat ng mga inihayag ni Ate Feliciang, lahat-lahat na. At sa akin lang, sana, kung doon ka lang nag-focus, kung ano yung issue, out of topic na eh. Nalihis ka na eh. Dito, lumalabas na inilalaglag mo talaga. Talaga, si Jan Rivera. Sana ay sinasaalang-alang mo. Si Jan Rivera ay charity vlogger. Maaaring masira. Meron pang isa. Ay, si Ma'am Mercy. Ay hindi na nga pinakyat ni Sir Alfie Max Vlog dahil baka ay may mabanggit pa. May masabi pang hindi kaaya-aya dahil meron daw malaking halaga ang nakulimbat nakuha sa kanya. Eh, nandun guys, manood kayo. Kay Sir Alfie Max Vlog. Dahil lang ito sa issue ni Ate Feliciang na nagpasa kay Daddy Donna ng mga conversation nila ni JRO, ni Jan Rivera Official. Ito, kaya yan eh, naglalaot eh. Nag-umpisa lang yan doon sa live. Ni Kuya Bal, tinitrigger ba? Nagsalita, sumagot si Daddy Donna. Yan, tama. Sumagot si Daddy Donna, totoo, meron akong hindi pinapupunta. Pinangalanan. Ayun na, naglaot hanggang ito si Ate Felicia. Paano ang sistema nito, Ate Felicia, ikaw ay sikat na? Paano ini? Sa tingin mo ba? Ito guys, ano sa palagay ninyo? Sino ang nagsasabi ng totoo, mali ba si Ate Feliciang? Or may kasalanan si Jan Rivera? Sino ang mali at tama sa kanilang dalawa? Paano tayo makakasiguro na ang lahat ng mga binitawang salita ni Ate Feliciang ay makatotohanan? Bakit ka nag-delete, Ate Feliciang, ng conversation ninyo ni Jan Rivera? Meron bang butas doon? May mga nasabi ka bang hindi maganda? Kasi kung wala kang binitawang masakit na salita, hindi ka magbubura ng inyong conversation. So ngayon, play safe ka na. Safe ka. Dahil nabura mo na lahat ng conversation ninyo ni Jan Rivera. Ito guys, hindi ko alam kung marirestore pa yun, no? Kung marirestore pa yung mga dinilit ni Ate Feliciang na conversation na dinilit ni Ate Feliciang doon sa kanyang messenger. Kausap niya si Jan Rivera. Ito, isa-search, tingnan natin mamaya kung kaya itong ma-restore, no? Kaya yan, marirestore yan. Nako, ito lang, ang akin lang dito, sa pahig na Ate Feliciang, talagang, guys, siguro, para sa akin, mas maganda mapanood niyo po kay Sir Alfie Max Vlog. Ang dami po ng pahayag ni Ate Feliciang. Ang akin dito, sa akin pagkaka-analyze, talagang naninindigan si Ate Feliciang na mali si Jan Rivera, palamura, minura siya ng minura, ganito gano'n, nagpapabili ng kotse, ganito ganyan. Sa madaling salita, pangita-pangita daw hinihila niya pababa si Jan Rivera, isinisave niya ang kanyang sarili. Pero makatarungan ba, tama ba na yung private conversation nyo as kayo ay magjowa, tama ba yan na isend mo kay Daddy Donut? Mga bagay na yan, yung mga pinag-uusapan ninyo sa messenger, inyo lang. Ano ang motibo? Ano layo na natin pinasa mo kay Daddy Donut? Hindi mo ba iniisip na alanganin dito malalagay sa disgrasya o tawag ito, malalagay sa magiging masama si Jan Rivera kay Daddy Donut, sa kampo ni Daddy Donut, sa mga tropa. Yun. Minsan, pagdating sa mga ganyan, sarilinin natin. Ito, hindi ko kinakampihan si Jan Rivera at dahil sabi nga nila ay baka karma na rin kay Jan Rivera dahil ang girlfriend ni Jan Rivera ay si Teacher Ed. Ay naghiwalay. Naghiwalay na. Sa akin pagkakaintindi, baka parang si Jan Rivera yata ay na-discard. Gusto din yata dumiskarte kay Banat Bas. Nang pumunta si Banat Bas sa diet. Hindi, wala. Joke lang. Ay nako. Minsan, kung ano yung napag-usapan sa messenger, wag ikakalat. Ito nga yung kay Sangkay nga malinaw na yung kay Sangkay yung kay dito kay Tatay Robin Hindi ko pa rin yan maikalat. Bakit? Kasi meron tayong batas, no? Yung wiretapping ba? Baka ma-wiretapping tayo pag dinaan doon sa legal process, pwedeng ma-wiretapping tayo. Kung ilalabas sa social media, ito napapag-usapan niya in-screenshot
ni Ate Feliciang ang kanilang usapan ni John Rivera na kung ano-ano pa, ay pinasa kay Daddy Donut. Tapos ngayon, nalihis. Nalihis na ang issue. Wala na doon sa highlight topic na yan. Kay Daddy Donut, iba na. Nalihis na. Ano na ang topic? Ang sabi ni Ate Feliciang, si John Rivera daw ay nagpapabili ng kotse. Si John Rivera daw ay palamura. Si John Rivera daw ay ganito, may anak. Hindi raw niya gusto mag-asawa ng isang may anak. Ayaw daw niya may kabit. Ayaw daw niya ng ganito. Ito din na alam niyo sa totoo lang, si Tolpo. Tolpo, mabait. Si Tolpo. Galit si Tolpo sa mga ganyan, mga OFW na nakikipagrelasyon. Na pag may mga involved na pera or kung ano-ano mang bill mo ko nun, bill mo ko niyan. Galit si Rapi Tolpo, masisermonan ka pa, Ate Feliciang, tapos bandang huli, nalihis. Ang topic mo, ang batingaw mo ay napunta doon sa kung ano ang pinagagagawa ni John Rivera, pinagsasasabi. Mali ka na doon. Kasi dito, pinalalaot mo, pinahahaba mo, pinapalala mo, doon ka lang sana nag-focus sa isang issue. Ay, ngayon, lumalabas dito, marami ka ng issue. Nasa halip, tahimik ka na, wala kang problema at hindi ka mababas. Sa bagay, ito, parang karma na rin talaga ito kay kay John Rivera kasi nga, sila ni Teacher Ed. Ano na nangyari ngayon? Ang dami mo nang nabitawang salita, Ate Feliciang. Di ba? Paano mo yan malulusutan pag rumes ba si John Rivera? Inilalaglag mo, hinila mo, pababa, no? Tayo, pag meron tayo karelasyon na ganyan, mapababae, mapalalaki, minsan, huwag lahat i-broadcast, magtira ba ng konting kahihiyan. Huwag lahat i-broadcast. Kasi kung lahat binulgar mo na, baka mamaya wala ka ng bala. Pag merong binato sa'yo, wala ka ngayong bala. Kasi sinambulat mo na. Tsaka hindi dapat ganun. Focus ka lang doon sa issue. Kung ano yung usapin. Pero ito, ang highlight, guys, ang highlight lang ng topic ko, ito guys, no, dapat si Ate Feliciang doon lang nag-focus sa issue na nagpasa ng conversation kay Daddy Donut para ito ay magiging kasiraan ni John Rivera official. Ang nangyari po, si Ate Feliciang isinambulat na lahat, pati si John Rivera daw po ay nagpapabili ng kotse. Si John Rivera daw po ay palamura. Ayaw daw niya maging kabit. Ang dami nalihis. Ito yung direksyon ng aking video na to, no? Dapat nag-focus ka, Ate Feliciang, sa isang topic para isang issue lang ang iyong re-resolbahin. Diba? Ngayon, sino ang kapanipaniwala? Yung sa side mo lang ang narinig. Hindi ka pa rin pwede namin paniwalaan, maliban lang kung talagang magbibigay ng pahayag si John Rivera official, paglilinaw sa lahat ng mga binitawan mo salita laban sa kanya. Hindi ka pa rin pwede paniwalaan, maliban kung ito ay pabubulaanan ni John Rivera. Ang tanong, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Kung ito ay pabulaanan. Sa halip na isang issue lang ang iyong re-resolbahin, humaba ng humaba, lumaot na lumaot. No? Doon lang yun isang topic lang kay Daddy Donut lumaot na. Yan na, malala na. Di ba? Ngayon, sikat ka. Di ba? Ayun na guys, medyo hindi rin maganda na pagka yung kagaya ng relasyon nila, yung sinasabi ni Ate Feliciang, ganyan. Medyo toxic na yung kanilang relasyon ni John Rivera. Kung toxic yan, kung ano man yan, dapat gawing pribado ang usapin. Di ba? Yun lang yun. Hindi yung kunting kibot, sumbong dito, sumbong doon, iiwasan yung pagiging mapaghatid kwento, mapaghatid balita. Ako, guys, sa totoo lang, minsan may mga laban-laban dyan ng mga ibang reaktor. May nakutak sa akin, tahimbala. Anong sikreto nito? Hindi ako naglalabas. Akin lang yun. Minsan, kahit sa mga magjowa-jowa, iba yung mga, yung mga reactor dyan lalaki. May mga na-chat sa akin, sweet-sweet. Hindi ko nilalabas yun. Yung ibang reactor dyan, na-chat sa akin na sweet. Hindi ko nilalabas yun. Meron ako isang baby dito. Si baby Jason Albasan. Napakapugi mo yan. Ayun na, may galaw siya. No. Ayun lang. Pagka ganon, kailangan matuto tayo na mag-ingat ng mga mahalagang salita na ito ay maaaring ikapahamak ng ating mga kapwa ng ating kasama, kagaya ni John Rivera, charity vlogger, masisira kanyang imahe. Dahil sa pagsasalin-salin, pagpapasa-pasa ng ating Felicia ng kung ano-ano mga usapin. Ito guys,
doon ako sa katotohanan, wala akong pinapanigan. Sabi ko nga, wala akong tulak kabigin, at si John Rivera official, alam ko, ang pagkakaalam ko ay sila ni Teacher Ed. Ay, bakit nga umantog sa ganito na? Ano? Ayun lang. Ayun. Naka, Diyos may dolor, Ate Felicia. Kahanap mo ng jowa, ay ayan ang nangyari, ay malilintikan malilintikan ka ngayon. Ay, bakit bagain? Ay, Diyos ko, Ginoo. Parang lumalabas na ikaw ang pinagmulan ng kaguluhan, lumaot na lahis. Ayun na, isa lang naman ang dapat resolbahin eh. Yung pagpapasa-pasa mo, lusutan mo, bakit mo ginawa yun? Yun lang yun. O, di ba? Ayun na guys, no? At mahahaba tayo, malalaw tayo. Sana panoorin niyo po yung live ni Sir RP Max Vlog, no? At welcome back pala kay Sir RP Max Vlog. Ayan, sana maging active na ulit si Sir RP Max Vlog, no? At kay Ate Felicia, minsan, hindi lahat ay pwedeng may mga bagay na kailangan sarilinin. Hindi po pwedeng, buyang-yang ba? Parang isang bahay na diretso pa sa loob ng kwarto, hanggang sa ilalim ng kama. Parang kaloob-looban na. Ay, wag! Minsan, yung pagdating sa mga ganyang bagay, magiging maingat ka. Kasi nga, yung kagaya na sinasabi ko kanina, meron ka dapat isa sa alang-alang na tao na maaaring malagay sa alanganin. O, yun. O, di ba? Ayun na guys. Kita-kita po tayo sa aking next video. Bye-bye po. Pakiclick naman po ng like guys. Bye!